Kaya lang napaka-importante kasi nung nabasa ko kahit po ako'y nalaglag sa aking upuan dahil ang lupit nito. Sabi ko, ano ba namang klaseng nangyayari sa bayan natin? Talagang palupit na ng palupit po talaga. Hay nako, eto, babasahin na natin ha. Ang kanyang nilagay na subject ay concern on unofficial influence affecting AFP discipline and moral. Naku po. Patay tayo dito. Good day, sabi niya. I'm writing this message not to attack anyone, but to raise a serious concern that many of us inside the armed forces of the Philippines have quietly observed for some time. Sabi ko sa inyo, kumapit po kayo sa inyong mga upuan. Nako, matindi ito. I'm a career military officer. I have served long enough to see how institutions slowly weaken, not through open conflict, but through tolerated behavior that crosses boundaries. Naku po, ang lupit mga kababayan. Sabi niya, hindi naman daw ang atake ay nanggagaling sa labas at inaatake ang Pilipinas kasi yan ang trabaho nila, protektahan tayo di ba? Sabi niya, there is a growing concern among officers and staff regarding the presence and actions of a civilian individual who holds no official position in the AFP, yet appears to exercise influence within military spaces. This individual is the spouse of the current AFP Chief of Staff. Naku po, patay tayo dyan. Sana naman hindi ho ito totoo. Hindi ho maganda ito. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Meron pong importanteng email na pinadala sa akin po at itong email na ito ay nung ating pong pinagtanong-tanong at ating po itong ni-research ay ito po ay lehitimong email mula sa isang tauhan ng ating Armed Forces of the Philippines. Naku po, patay tayo dito, matindi ito. Babasahin ko sa inyo yung email pero wag ho kayong wag ho kayong kukurap dahil napaka-importante ho, breaking news ho ito. At ako, ito lang akin lamang paalala ito mga kababayan babasahin ko po ay akin lamang po itong obserbasyon at opinyon bilang isang mamamayan. Hindi panawagan ng kaharasan, pag-aaklas o pagsuway sa gobyerno o sa sandatahang lakas. Linawin ko po ito lamang ay aking pong binabasang email ay in-email po sa akin at tayo po ay itatanong natin bilang social media influencer o masasabi na nating vlogger. Akin lamang po itong babasahin at bibigyan ko ng aking opinyon. Ngunit linawin ko, hindi po ako nananawagan ng karahasan, pag-aaklas o pagsuway sa gobyerno o sa sandatahang lakas. Wala po tayong intensyon na ganon. Yan po ay disclaimer natin. Kaya lang, hindi ko naman po pwedeng hindi basahin ito dahil ito po ay email ng mga lehitimong uniform personnel natin. Alam nyo naman, napakalapit sa ating puso yung mga ganyang mga tao dahil yan naman po talaga ang nagpoprotekta ng ating konstitusyon at yan po ang nagpapangaalaga ng ating seguridad sa alam mo yun, sa labas, sa loob, kung saan-saan, di ba? Yan po ang nagpoprotekta sa atin kaya importante na ang namamahala diyan ay talaga namang with integrity at yung nandiyan sa loob ay talagang sumusunod sa ating konstitusyon. Ulitin ko po, babasahin ko lamang po itong email, re-reactionan ko, bibigay ko sa inyo yung opinion ko at hindi po ako nananawagan ng karahasan o di kaya ng any form of violence or rebellion against our government or the AFP. Okay po? Ito po, basahin ko na po. Umawak po kayo sa inyong mga upuan dahil naku, hindi ko talaga agoy. Ayoko talaga sanang basahin ito kaya lang napaka-importante kasi nung nabasa ko kahit po ako'y nalaglag sa aking upuan dahil ang lupit nito. Sabi ko, ano ba namang klaseng nangyayari sa bayan natin? Talagang palupit na ng palupit po talaga. Hay nako, ito, babasahin na natin Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan,
Ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood hindi nakasubscribe. Ang kanyang nilagay na subject ay concern on unofficial influence affecting AFP discipline and moral. Naku po, patay tayo dito. Good day, sabi niya. I'm writing this message not to attack anyone, but to raise a serious concern that many of us inside the armed forces of the Philippines have quietly observed for some time. Sabi ko sa inyo, kumapit po kayo sa inyong mga upuan. Ako, matindi ito. I'm a career military officer. I have served long enough to see how institutions slowly weaken. Not through open conflict, but through tolerated behavior that crosses boundaries. Naku po, ang lupit mga kababayan. Sabi niya, hindi naman daw ang atake ay nanggagaling sa labas at inaatake ang Pilipinas kasi yan ang trabaho nila, protektahan tayo. Di ba? Sabi niya, there is a growing concern among officers and staff regarding the presence and actions of a civilian individual who holds no official position in the AFP, yet appears to exercise influence within military spaces. This individual is the spouse of the current AFP Chief of Staff. Naku po, patay tayo dyan. Sana naman hindi ho ito totoo. Hindi ho maganda ito. AFP Chief of Staff, sana po hindi ho ito totoo dahil nakaka-degrade, di ba, ng ating moral. Bumababa ang moral ng ating mga kasundaluhan. Sabi daw itong individual na para bagang umaastang first lady, ganun ang datingan, isa daw, yung asawa daw, di umano nung AFP chief natin. Naku po, patay. Ay nako, Browner, I hope this is not true and I hope ako ito, sinasabi ko ho ito mga kababayan at again, hindi para magrebelde kayo sa AFP. Sinasabi ko ho ito para ho magkaroon ng kasi hindi ho nila maisiwalat. Hindi ho nila kayang ilabas sa kanilang mga social media. They are not allowed. So nag-email na lang sila and in verifying some people, mukhang totoo yung sinasabi. Sabihin mo, totoo yung nag-email sa akin. Nagaling doon sa uniform personnel. Now, kung ano man yung ini-email niya, sana sagutin. Sana ho ay hindi tablahin, hindi ho questionin o hanapin kung sino man yung nag-email, pero sana tugunan lang, di ba? Sana lang po ay alam mo yun, anuhin niya, tignan talaga kung totoo ba o hindi. Sabi dito, on multiple occasions, this person has been seen attending official AFP activities, meetings, both local and foreign trips without a defined role. Iba po kasi yung yung first lady ng o yung asawa ng presidente. Iba yon, talagang they have roles. Hindi man ito official role pero talagang sila kinukonsidera na na yung gumagawa ng mga kung ano-ano, mga alam mo yun, mga events for mga bisita, parang gano'n ang papel ng isang asawa. Although wala naman po yan talaga sa konstitusyon natin, pero yun ang usually ginagawa nila noon. Actually, ang gumanyan lang naman talaga is to si First Lady tsaka yung tatay din si Imelda, naalala nyo, yun Pero ito daw, yung asawa daw, di umano nung AFP chief, sabi, uma-attend daw ng AFP activities, meetings, both local and foreign trips. Ang tanong, kayong mga opisyal ng AFP, totoo ba ito? Nakikita nyo ba talaga yung asawa nito na uma-attend ng activities? Hindi, wala namang masama. Sa totoo lang, wala namang masama umattend ng activities. Pero ito pa yung kasunod Speaking harshly to staff and officers. Naku po, patay tayo dito. Naku, di maganda to. Acting as if she has authority over personnel and decisions. Ito po email lang sa akin at atin pong itinatanong ito sa mga opisyal ng AFP kung totoo po ba ito. Creating fear and discomfort among officers who feel they must avoid her to prevent issues. Naku po. Gumagawa daw nagki-create daw ito ng takot at saka discomfort doon sa mga opisyal. Ewan ko, kaya nga alam mo, kayo ng mga opisyal ng AFP ang magsabing hindi totoo. Again I'm not saying I'm believing this. Okay? This is just an email to me. So hindi ko alam kung ito po ba ay totoo o hindi. Ito po ay email lang sa akin. Kaya nga po,
ang nalaman ko lang at ni-research ko lang kung yung email na yon, yung taong nag-email ay talaga bang nasa loob pa ng AFP. In verifying some people, mukhang nasa loob nga. Ngayon, the content of what he is saying is hindi ko masasabing totoo o hindi totoo. Di ba? Sana lang sagutin at sabihin kung hindi. O di kung hindi, palakpakan, di ba? O, mas mababuti yun. Pero kung totoo, naku po, sana itigil. Kasi marami pong medyo nagkakaroon nga ng, nakikreate daw ng takot kasi naninigaw daw Takot at discomfort. This action, whether intentional or not, undermine the chain of command, affect morale, and create confusion among personnel. Influence in the AFP must always come from the rank, mandate, and duty, not from personal relationship. Naku po, para daw sabi dito, para bagang umaastang merong ranggo. Naku, hindi maganda yun. Sana hindi totoo. Hindi ako naniniwala na ganyan yan Totoo lang. Hindi ako naniniwala na ganyan yung asawa ni AFP chief. Pero binabasa lang natin ito para ipahatid lang sa inyo yung mensahe na yung email na to. Baka kasi sabihin naman, hindi ko man lang na-verify ko na yung tao tapos hindi ko man lang binasa. Baka sabihin, pinoproteksyonan ko. Wala po tayong pinoproteksyonan dito. Tayo po ay nagbabasa lang lamang at kaya nga ho natin itinatanong ang ating mga kababayan na nasa loob po ng AFP. Kayo po makakapagsabi kung totoo o hindi, di ba? Yun, sabi dito, yan. Another concern that cannot be ignored is the very visible display of luxurious lifestyle. Naku po, patay kang bata ka. Naku. Luxurious lifestyle by someone without an official government position or known source of income. In an institution funded by public money, such display naturally raise question and affect public trust, especially when our soldiers are expecting to live with discipline, restraint, and modesty. So sabi dito, bongga daw ang buhay. Yung mga sundalo daw natin, yung mga military daw natin, kanila sila ho ay nabubuhay ng may disiplina, restraint, and modesty. Pero yung ito daw, hindi. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Hindi naman siguro. Baka naglolo ko lang itong nag-email sa atin na ito. Kasi hindi ako naniniwala na ganyan. Yung asawa ni Browner, wag naman. Browner, pasinungalingan nyo na nga itong nag-email na ito kasi ang sama ng dating nito, di ba? Hindi ako naniniwala kasi ako naniniwala na ikaw ay may integridad at ikaw ay mataas ang moral. So, pasinungalingan mo nga ito para kung hindi totoo, hindi totoo. At least, di ba? Hindi, tayo naman kasi, we are living in a democratic country. We are living na merong kalayaan. So, kailangan pakinggan natin ang mga hinaing ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, hinaing ho ito ng isang sundalo. Actually, madami nga daw sila na ganun. Pero wala naman po silang planong masama o violente. Wala ho silang planong pagre-rebelde o whatsoever. Hindi rin po sila nananawagan ng kahit na nung resign. Pero sila po ay siguro concerned lang kasi para bagang sa kanila professional lang AFP. So the top management o yung pinaka-leaders nila ay dapat ganun din daw professional. Many officers choose to stay silent out of respect for the chief of staff and the institution. However, silence should not be mistaken for acceptance. The AFP is not a family organization. It is not a personal platform. It is a national institution that belongs to the Filipino people. This message is sent out of concern for the integrity of the AFP, the morale of its officers and enlisted personnel, the trust of the public we sworn to protect. We hope that proper boundaries are respected and that an official influence, no matter how close to power, does not erode the professionalism of the armed forces. Respectfully, a concerned AFP officer. Naku po, patay tayo dyan. Again, let me iterate that tayo po ay hindi nananawagan ng kahit na ano. These are just an opinion. Ito po ay opinion lamang ng siguro nung nag-message na yun, nag-email. Not a call for action, overthrow, or disobedience, which is, yan po ang sa tingin ko, panawagan lamang niya. Di ba? Ako din, panawagan ko po. Hindi, kahit na anumang karahasan, ayoko ho niyan. Ayoko ng karahasan. Alam nyo yan sa mga nanonood sa Banateros, lalo kay Banat. Ayaw namin ng karahasan. Ayaw namin ng rebelyon. Ayaw namin ng kahit na anong pagsuway sa gobyerno
o sa sandatang lakas. But we cannot ignore such email, di ba? Hindi naman natin pwedeng ignore lang yung email. Kailangan po maiparating natin sa kinauukulan. At dahil nga po ito'y concern na pampubliko, hindi po baka sabihin ng iba, bakit di mo na lang in-email si Browner? O ba't hindi? Kasi remember, the position ng AFP Chief of Staff, iyan po ay public, iyan po ay pampubliko. Sila ho ay public servant, even if they're military, lalo na talagang public servant sila. As a matter of fact, in our constitution, the civilian are higher than the uniformed personnel. Diba? Sabi nga all powers emanate from the people. So, karapatan natin na pag may nakita tayo hindi maganda, sabihin ng maayos, sabihin na mapayapa, at higit sa lahat, hindi ho nanggugulo at nag-engage into encouraging people to rebel against the government. Ako, I don't like rebelling against the government. You know that from the very start. You know that na I believe in Romans 13 verse 1, submit to the authority, for there is no authority under heaven or earth na hindi pinayagan ng Panginoon. That is not allowed by God. So ibig sabihin, kasi baka sabihin ng iba, paano yan, banat ba? Kung sablay ang government official, sablay ang presidente, sablay ang itong AFP chief, ibig bang sabihin yan, Diyos sa may gusto niyan? Hindi ho. Iyan po ay pinayagan ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganyang leader, inalaw niya yan, but still, kung pumalpak yan, kung may gawing kalokohan yan, iyan ang tinatawag na free will. Free will na ng tao yun. Ibig sabihin, kalayaan ng presidente kung gawin ng tama o mali. Ngayon, kung may ginawa silang mali, hindi naman ho sinabi ng Biblia na bawal silang punahin. As a matter of fact, dapat nga silang punahin. And because they are public officials, so we do it in public. Sana lang makinig ho. And again, wala ho tayong panawagan na kahit na tayo po ay humihingi lamang ng sagot. At ito inilalabas lamang natin sa ating vlog itong issue na ito kasi ito ay importante, lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan kasi alam nyo, ang mga military, yan na yung parang pinaka last na natin yan last huray na natin ng may pag-asa at merong integridad sa Pilipinas. So, sa totoo lang, huwag na ho tayo maglokohan. Kaliwat kanan na po ang kapalpakan sa Pilipinas from anywhere, any branches of the government. Talagang sabit-sabit na ho. Involved in corruption, involved in luxurious lifestyle. So, ito na yung pinaka-last nating, tawag dito, last nating pag-asa bilang mga Pilipino ay ang AFP o yung magpoprotekta sa atin mula sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Diba? They are the protector of the people and the Constitution. Kaya importante yung integrity. At sila naman po ay meron talagang integridad. Sila naman po ay talagang meron namang disiplina at professionalism. Napaka-professional po ng mga kasundaluhan natin. Kaya nga, yung mga ganito, importante na since tayo po ay nasa media, actually hindi lang po tayo sa social media, nasa SMNI din po tayo, yung mga ganitong concern ay dapat po natin itong inilalabas. Kasi yan po ang kanilang ang mensahe nitong mga to na nag-email sa atin, ilabas ho para ho makarating sa kataas-taasan kasi hindi ho nga, sabi nga dito, di ba? Hindi nila parang many officers choose to stay silent out of respect. At saka syempre, takot din, di ba? Kasi nga nagkakaroon ng parang fear na environment dahil daw doon sa asawa. Sabi pa nga dito, however, silence should not be mistaken for acceptance. The AFP is not a family organization. It is not a personal platform. It is a national institution that belongs to the Filipino people. Ito'y naglalabas lang ng damdamin. Atin din po sinasabit, nilalabas dito bilang special edition, breaking news ho ito. Nilalabas ho natin ito para naman malay nyo, pakinggan, di ba? Malay nyo, makarating sa kataas-taasan ng AFP at magbago. Kasi yun naman ang nais natin. Hindi natin nais na bumaba sa pwesto, hindi natin nais na magrebelde. Ang nais natin magbago. Kung meron mga pagkakamali, dapat ayusin. Kasi again, there is no such thing as perfect government, perfect official. They can change. But it's up to them. Yung importante lang, how can they change if they do not know na meron na palang mga ganyang bulong-bulungan sa paligid? Pinararating lang natin yung bulong-bulungan na sinasabi ng email na ito para kung totoo, i-address na, ayusin na. At kung hindi naman totoo, maaaring sagutin din para naman maliwanagan ang ating mga kababayan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw.
Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.